Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Papanoorin natin itong pinagsasabi ni dating Senador Manny Pacquiao. Ito ay pinaka nakakabaliw na speech sa buong kasaysayan ng mundo. Hindi ko alam kung paano ito nasabi niya o nag-study ba siya o wala siyang pakialam kung anong kanyang sasabihin or nako, wala na talaga akong naintindihan sa mga sinasabi nitong si Manny Pacquiao. Okay. Okay, ating reaksyonan ang lahat ng mga sasabihin nitong ating idol na boksingero. Idol natin sa boxing pero hindi natin pahintulutan na idol natin ito sa ating buhay ng politika. Nako. Nako talaga. Okay. Patuloy natin. Sinsinin kita dyan eh. Magandang hapon po sa ating lahat. Bago ang lahat ay nais ko pasalamatan ng ating Panginoon sa magandang panahon at malakas na pangatao na binigay niya sa atin. Ako po ay nag-file ng Certificate of Candidacy para tumakbo ulit ng senador. Takbo na naman. Agoy nako. At ipagpatuloy ang aking advokasya para labanan ang korupsyon. Agoy, sino ang lalabanan mo? Sino ang kurap ngayong panahon na ito? Ating himay-himayin itong mga sinasabi mo. Sino kaya ang iyong lalabanan, no? At marami po tayong sa aking panunungkulan sa Senado. Nung nakaraan ay mayroon po tayong investigahan ng mga korupsyon sa ilang ahensya ng ating gobyerno at mayroon tayong inabolish na ahensya ng gobyerno na source of corruption, which is yung road board. Inabolish natin dahil redundant siya sa trabaho ng DPWH. Not only that, inimbestigahan natin yung issue ng road right of way na malaking halaga, billions of pesos ang ninanakaw doon. Ang daming anomalya. At hindi lang po yan, marami tayong mga ebidensya, yung mga korupsyon na hindi katanggap-tanggap sa aking damdamin na makita dito sa ating bansa. Dahil ako'y naniniwala, kaya naghirap ang ating bansa, kaya naghirap at nagdusa ang sambayanang mga Pilipino. Maraming mga walang trabaho, bagsak ang ekonomiya natin dahil bagsak ang ekonomiya, bagsak. Ang korupsyon Sige, talaga bagsak. ang kanser ng ating bansa. Correct me if I'm wrong, yan po ang dahilan bakit sadsad, bagsak ang ating ekonomiya. At bagsak daming daw ang mga ekonomiya. Pilipino na walang trabaho. Bagsak Wala pong mangyayari sa bansa natin, walang mangyayari sa kinabukasan natin kung hindi po tayo lalaban at labanan. Okay, sinong lalabanan mo? Sino kaya? Kailangan pigilan po ang korupsyon. Sino ang pigilan? Sino ang nagkorap? Kaalaman sa aking nadiskubre, yan po talaga. Ginagawa nila ang politics as a business. Yun po ang pagkaiba. Maraming salamat po sa inyong lahat at naway pagpalain palagi tayo ng Panginoon. Maraming salamat, Senator. Question na po. Okay, ito Sorry. question. Okay. Sherry Ann Torres, ABS-CBN. Saan yung microphone? Saan yung microphone? Sige, question na. Sir, magandang hapon. Hi, sir. Sir, nung 2022 presidential elections, isa kayo dun sa naging hardest critic ni Ako po. dating nung nooy candidate na si Ferdinand Marcos Jr. Gaano Nako po. kahirap sa inyo para mag-consider na una, lumipat sa kanyang partido at ngayon ay tumakbo sa ilalim ng party niya? Ako patay. Hindi naman po nag-criticize ako ng todo sa ating Pangulo. Hindi raw. Tinanong lang ako ng media noon na about sa korupsyon. Sabi ko, kung may ninakaw, dapat ibalik. Hala ka.
Wala ka. Paano yan na may ninakaw man? O, di ba may lumusot ngayong balita na yung 50 hectares na nasa Paway ipinabawi ng Korte Suprema dahil kasama pala yun sa ill-gotten wealth. Nako po. Hindi mo alam. Hain man ka nagatambay dong. Saan ka ba nag-istambay dong? Ha? Saan ka ba naglalagi? Nako, bago ka pumunta dyan at mag-announce o sasalita mo dyan, idol, bakit hindi ka nag-aral? Hindi ka ba nanonood ng mga balita? Siguro dahil busy ka sa kayamanan mo eh. Alam mo, idol, ito ang sinasabi ko dati na sana'y hindi ka papasok sa politika. Huwag kang pumasok sa politika dahil, bakit? Masisira ang image mo dyan. Napakaganda ng image mo dati nung mga taon na ikaw ay sikat pa sa larangan ng boxing. Sa larangan ng boxing, ikaw pa ay sikat at respeto ka, minahal ka ng buong bayan. Binahal ka ng mga tao. Dahil wala pang bahid politika ang pagkatao mo. Ito na ngayon. Dito ang sinasabi ko dati. Ikaw ay mapasama sa bulok na style ng politika. Oh. Ito ang kinatakot ko. Dahil idol kita. Alam kong mabait ka, hindi ka talaga magnakaw dyan kasi ano pang nakawin mo, napakayaman mo na. Ang problema kasi sa iyo, bakit dyan ka sumama? Tuloy, marami ang iniisip na hindi maganda laban sa iyo. Ikaw ba ay balintong? Ikaw ba ay walang paninindigan? Klarong-klaro at kitang-kita nung dating eleksyon. Yung kalaban mo pa yang si Bongbong na marami kang sinasabi, pakulong mo pa nga si Imelda Marcos eh. Sinasabi mo pa, mark my word, magsisisi talaga kayo. Oh. Kami nagsisisi, ikaw hindi nagsisisi. Pumunta ka naman, nandyan ka na. Ikaw yung hindi nagsisi, baka balintuwas na yung utak mo, Lodong. Oh. Baka nabaliktad na at nalaman mong mas mabuting tao pala sila, hindi korap. Tapos kami ngayon ang sinasabihan mo dati na magsisisi, ay nagsisisi na. At ikaw naman ngayon ay nasa panig na nila. Aha. Tuloy. Kung may ninakaw, ay ang konstitusyon natin, ang gobyerno natin kailangan ng due process. And then sa aking pagkakaalaman, bayan, siguro sa habang panahon, ito, imulat natin ang mga mata natin dahil may matatalino naman tayo. Imulat natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, Imulat ko na. ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Sige. In reality lang ha, in reality lang. Ngayon, hindi kurap ang bansa natin, sad-sad tayo. Ha? Sad. For how many decades, pabagsak ng pabagsak ang Tandaan nyo, sad. Sabi niya ha, sad. ekonomiya natin. Maraming Mga Pilipino na walang trabaho. Oh, worst talaga ha, sad. Maraming walang trabaho na Pilipino. Tandaan nyo yan mga kabirada ha. Okay. Yan ang hinahanap ko. Yan ang gusto kong i-establish, yung legacy. Na makagawa tayo ng legacy dito. Hindi pa Legacy. Ha? Nako. Ganito lang tayo. para magpayaman. At nakita ko ang programa ng Pangulo. Na?
dito sa bagong Pilipinas Na, na magkaroon ng trabaho ang bawat Pilipino, umasinso ang pamumuhay ng bawat pamilya. Hindi ba dapat suportahan natin? Hindi pa maganda yan? nasaan? Sa lahat. Nasaan? Ha? Programa, 3 years na. Mula nang naupo ang kulukoy na yan. Naunsa man ka, Dodong, oy. Unsa man yung tao. Nauna man ang utok mo, Dong. Ay, nako, Dong. Nakakahiya na tuloy ikaw, Dong. Taga Bindano ka pa naman. Taga Jinsan, silingan pa naman tayo. Baulinti ka na. Tuloy, Lahat Dong. ng mga nag-criticize sa ating administrasyon. Ah, pinagtanggol na. Pinagtanggol na. Noon, dati, kawatan yan, ibalik. Kung may, ang mga ninakaw na, ibalik. Ano na ngayon? Ano na, Dong? Tuliom gani katakadong gani, Dong. Agay na idol, rabagyog ka itaka. Karon na, di na ko ganahan mo noon. Naunsa naman ka, Dong? Nakotaw naman siguro ang imong otok pagkaigo sa kinomo ni Mayweather, Dong. Natayog ba? Nakino. Wa man kakasabot sa imong gipanulti diha, Dong. Gituloy, Dong. Mag-isip po tayo. Hindi ito labanan ng bawat pamilya, kundi ipinaglalaban natin dito ang kinabukasan ng ating bayan. Kinabukasan ng sabay ng Pilipino. Lilipas lang din tayo lahat. Alalahanin natin, lilipas lang din tayo. Kahit ano ka man ka-powerful, kahit ano ka man kayaman, kahit ano ka pa kasikap. Tandaan ninyo, pag wala na tayo doon sa mundo, ang maalala ng tao yung ligasiya na nagawa mo Hindi. sa taong bayan. Ang maalala namin ngayon, yung itong pinagsasabi mo, hindi na ito matatanggal sa aming mga puso't utak. Ligasiya. Ma-remember ka namin na ganito. Balintuang ka ba? Baliktad ka ba kung saan ang Agos. Noon ka. Ito ang ma-remember namin. Nako, mas mabuti pang hindi ka na lang tumakbo. Hindi pa masisira ang image mo. Tuloy maraming pinagpistahan ka na ngayon sa social media yung pinagsasabi mo. Nakapandiri na itong mga sinasabi mo. Para kang walang alam sa Pilipinas. Saan ka ba nag-standby? Saan ka ba diin ka man gikan, Dong. Naunsa man ka, Dong. Kalitra man kag nianha diya sa pikas, Dong. Mas mabuti pang dito ka na lang kay Duterte nagpalista. Sigurado pa. Sisikat ka pa lalo. Doon ka, hindi mo nakita ang ano bang bahid ngayon ng itong grupo na yung sinasalihan mo. Hindi mo nakita. Hindi mo naramdaman. Saan ka nagpuyo? Yan na nagawa mo sa buhay kung sino yung natutulungan mo. Pero kung alagasiya mo, pangit, masama, magnanakaw ka, Sino? Sino ang magnanakaw? Sino ang ligasiya? Ha? Itong puro ayuda? Itong puro palpak ang mga sinasabi? Nekisyo may billions daw na araw-araw ay ginagamit para sa baha? Control, ano yun? Control flood? Tapos hindi pula pala, walang project. Tapos billion ang gasto kada araw. Di mo alam 'yon? Laman ng balita 'yon. Yung walang project ang gobyerno. Ang budget na napakalaki ay para lamang nakalaan lamang sa ayuda. Ano 'yon?
Okay lang yung ayuda kung o araw-araw ang ayuda. Hindi na kami magtatrabaho. Pwede. Pwede ang ayuda na yan. Kung talagang pakakainin na lang ninyo kami buong panahon. Pakakainin lang kami ng administration buong panahon. Hindi na kami magtrabaho. Nako, panalo yan si Romualdez. Panalo yan. Pero huwag yung ayuda na isang beses lang kami bibigyan. Isang araw lang. Tapos in 1 week ubos ang aming ang binigay na ayuda. Kung ginamit yan, yung pera na yan, bilyon-bilyon yan 500 billion. Kung ginamit yan para sa pagpatayo ng mga napaka-importanteng mga bagay para pangmatagalan, di ba? Nangimbita sila ng maraming mga investor. Lagay nila sa bawat barangay, bawat probinsya, bawat munisipyo at magkaroon ng trabaho ang lahat ng mga Pilipino. Hindi sana wala ng ayuda. Hindi na masayang yung pera na ginagawa diyan sa ayuda. Di forever na kaming makakakain. Araw-araw kami makakain. Araw-araw may pambili kami. Kung may trabaho kami. Unlike dyan sa ginawang ayuda, makakain lang kami kapag pumunta dito. Hindi nga napuntahan lahat ng pangatao niyang si Romualdez Kunti lang ang nabigyan ng ayuda Hindi lahat ng Pinoy. Asan ang mas importante sa sinasabi ko? Ayuda o trabaho? Bigyan nyo kami ng trabaho. Tapos itong sinasabi mo, maganda ang ekonomiya sa panahon ni Bongbong Marcos. Hain naman ka nag-istambay ng tindahan do. Asa ka nga tindahan ng istambay? Wag yung kay istorya diha nga mga tao nga nabuang naman ning administrasyon karon. Padayon do. Hindi ka makakalimutan ka ng susunod na henerasyon. Yun po ang advokasya natin. Yan po ang hinahangad natin. Kaya nandito tayo. Tumatakbo para ipaglaban ang sambayan ng Pilipino. Kawawa ang mga mahihirap na tao. Yan. At lagi lang naluluko pagdating ng eleksyon. Ang daming pagdating tuwing eleksyon, masakit sa loob ko na makita ang babait lahat ng mga kandidato. Puro pangako, puro pangako. Yun po, ang nakikita ko, puro pangako, puro pangako. Kung lahat yung mga pangako ay natupad, ang yayaman na ng bawat Pilipino, ang yaman na ng ating bansa. Bayan, imulat natin ang ating mga mata. Yung korupsyon na yan ang pinaka-sintro ng problema ng ating bansa. Ultimo revenue income ng ating gobyerno nawawala na. So yun po, kailangan mag-isip tayo ng mabuti. Maraming salamat po. Sen, follow up pa na isa. Isa pa daw, isa. Fair? Kasi isa yung family ninyo. Ngayon, ang madalas na sinisilip ng mga critics na mga tumatakbo, lalo na yung mga independent, yung pamilya na sabay-sabay na tumatakbo. At marami ngayon nagsusulong na meron isang grupo, alyansa na nagkakaisang mamamayan, 6 ang tawag sa kanila. Nagko-compile sila ngayon ng mga political families na sabay-sabay na tumatakbo at plano nilang kasuhan. Ano po masasabi po ninyo dito? Wala. Yun po kasing tinatanong ninyo na about sa dynasty. Alam niyo po ang constitution natin, ang batas natin nagsasabi Kasi ang mga kapatid mo at lahat mga may anak mo karapatan na ay tumakbo. nasa politika ngayon. qualified sa mga Tumatakbo itong mga pamilya nito mga kapatid, mga anak. Nasa politika na rin. requirements. Ano yung qualification na yun? Marunong ka bumasa, marunong ka sumulat. Pagka hindi mo pinatakbo yung isang tao, inalisan mo ng karapatan. Contradict naman doon sa ano. Ngayon, yan ang clamor nila. Kung may batas na mapasa
about sa anti-dynasty, why not? Bakit hindi natin sundin? I-implement natin. Wala pong problema. Ang akin dito hindi para sa pamilya. Ang akin dito hindi para sa sarili ko, kundi para sa bayan. Kung paano umunlad ang ating bayan. Palakpakan. Pero, sabihin ko sa inyong totoo, ito ang reality sa larangan ng politika ngayon. They make politics as a business. 98% o 99% dito sa bansa natin. Hindi ko naman nila lahat. Mayroon namang mga honest dyan. Pero pag nandyan na sa posisyon, gahaman sa pera, gusto magpayaman, at hindi iniisip ang kinabukasan ng mga Pilipino. Iniisip ang kinabukasan ng sambayanang Pilipino at sa mga susunod pang henerasyon. Palakpakan. At tulad ng sinasabi ko, ulitin ko ulit. Tandaan ninyo, lilipas din tayo dito sa mundo. Wala tayong madadala. Kahit ano ka pa kayaman, kung sino ka man, wala tayong madadala dito sa mundo, doon sa hukay, sa libingan natin. Yan lang po, alalahanin natin. Sige. Maraming salamat po sa Sir, inyo lahat. one last question. Very quick. Robert Mano, Teleradyo. Bert, less than 1 minute. Okay? Hi sir, magandang hapon. Mabilis na tanong lang sir, kung pag nagbo-boxing kayo naabangan ng public yung inyong laban, sa pagbabalik nyo sa Senado, ano yung mga dapat nilang abangan, yung mga panukalang batas na ipupush po ninyo? Thank you. Alam mo, may mga importante akong batas na naipasa nung ako ay senador. Talaga? Mayroon tayong naipasang 51 laws na sa Senado. At isa sa pinaka-importante doon na gusto ko yung Bible holiday. And then yung pangalawa, yung OFW handbook na hindi pa na-implement. Maganda sana yon para protection sa ating mga OFW. Para in case na may mga emergency, mayroon silang matawagan, mayroon silang masasandalan. Dapat, I'm hoping na magkaroon na ng budget at ma-implement na yung OFW handbook. Maraming salamat po sa inyong lahat sa Okay, pagkakataon. maraming salamat din, sir. God bless. Sir, nasaan po yung ano nyo? Sa gitna. Okay, maraming salamat, Sen. Okay. Mga kabirada, no, maraming salamat sa panonood ninyo. Itong video na ito ang tinatawag kong pinaka-worst na naririnig ko na speech. Taliwas ito sa mga nangyayari ngayon. Diba, alam naman natin, maraming nakakaalam. Kung ang mga tanso vlogger lang ang hindi nakakaalam nito, alam nila pero nagbingi-bingihan kasi may ganon. Napakaraming issue nitong administrasyon ngayon. Pero ang sinasabi ni Manny Pacquiao ay pumanig talaga siya doon sa kabila. Hindi siguro bulag siguro itong taong ito. But anyway, maraming salamat. Kung mayroon kayong masasabi sa aking video, paki-comment sa ibaba. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, masaya tayo kapag nag-subscribe kayo. At paki-like na lang, paki-share, and paki-hit na rin ng notification bell para sama-sama tayo na manonood sa sunod ko pang gagawing video. Maraming salamat. Hasta la vista, baby!